Sa eleksyon, importante na kilala at may pera ang isang kandidato. Yan ang realidad lalo na sa Pilipinas, na mas personalidad at hindi plataporma ang nananaig tuwing halalan. Sa kaso ni Wisely, aminado siyang maraming resources sa kampanya at sariling pera niya raw ito. So guarantee kaya ito na sakaling palarin siya sa Senado, hindi niya babawiin ito gamit ang kanyang posisyon? Matitingnan ko mata sa mata kahit sino. No? Na yung perang ginagamit ko ay galing sa sarili. Pinaghirapan, dugo, pawis. Wala po tayong pork barrel. Wala kayong Wala mga contributors? Wala po akong contributors dahil ayoko pong merong baggage. Ayoko pong may dala-dala. Mata sa mata, masasabi ko po sa taong bayan na lahat po ng ito ay sariling pera. Meron po ako, malaki na po yung negosyo, napalaki po natin yung negosyo natin. At lagi ko lang naman tinatandaan yung sinabi sa akin po ng aking pamilya. No? Pagdating ng araw, hindi po natin ito madadala lahat. No? Isang banga at isang butas lang ang kailangan natin. No? So, para ano? No? So, hindi po natin ito. And, yun nga, no? Kami po ay believer nung too much blessing is given, much is required. So, yun po ang pinagagalingan. Can you talk about this business? Kumbaga saan nanggagaling yung resources ni Congressman Wilbert Lee? Yung tatay ko, nagsimula siya maliit na tindahan sa Sorsogon. Pero napalaki po natin ito. Naging LKY Group of Companies. Na sa ngayon, meron po tayong mga 4-star and 5-star na hotel. 8 po ito, buong bansa. Meron po tayong malls. No? 54 na po yung malls natin. And meron po tayong mga bubuksan ngayong taon. No? 54 malls. Meron po tayong mga McDonald's. No? 19 po yung McDonald's natin all over the Philippines. Ilan po? 19? 19 McDonald's. No? Ang yaman pala ni Kong Wilbert Lee. And we have 54 malls actually, no, and we're set to open 4 more, no, the first quarter or those first 2 quarters of this year. So hindi nyo kailangan magnakaw para mabawi yan kung manalo? Actually, yan po ang isang hindi ko talaga gagawin, no? Kasi ako po, alam ko, napakarami pong hindi napupunta sa ating mga kababayan na benepisyo para sa kanila dahil sa korupsyon. Yan po yung talagang, at yan din po ang talagang pinag-usapan namin din, no, sa pamilya. No? Ako po ay napasok sa politika, no, accidental, no, dahil sabi ko nga, no, wala naman sa plano. Eh, yan din po ang pinag-usapan talaga ng aming pamilya. And then yan din po yung kabilin-bilinan sa akin ng tatay ko. No? WTL, sabi niya, ang yung initial. Kailangan kasi negosyo, no? Hindi naman alam ng tatay ko, magiging politiko ako. Pero yan ay ina-apply ko rin. Sinasabi niya, kailangan ang hangad mo ay wealth that lasts. No? Wealth that lasts, ano po yun? Yaman na hindi kahihiya, yaman na kung ikaw ay matulog paggabi, mahimbing pag may nangyari sa'yo, mahaharap mo ang Panginoon na masasabi mo na itong yamang ito ay hindi ninakawan, hindi kahihiya ng anak mo, hindi kahihiya ng mga apo-apo mo. No? So you can also assure the public na in your current term, wala kayong ninakaw sa kabataan? Wala akong ninakaw, machi-check po yan. Wala po tayong hard, wala po tayong hard project, wala po tayong kinuha kay. Okay. Isang perspective ko, no, na-realize